Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Amen po ba? Yes. Wala na po ibang daan kundi si Jesus. Yes. Amen? Amen. Dahil siya ang buhay at katotohanan. Yes. Hindi po kaya kayo itong matupa pong daan, shortcut. Marami po. So wala na pong shortcut. Kay Jesus tama po diretso. Amen. Panginoon po yung sinasabi. Siya ang nagsabi dito, hindi ako. No? Nasabi niya siya lang ang daan. Ang liwanag at ang buhay. Amen? Yes! At umawit.
Sa araw na
bring hope and joy, Panginoon, in our lives. Thank you, Lord. Lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito na nagiging ilaw. Kasi, Panginoon, sa buhay mo na iba. As we humble ourselves, O God, narito kami, Panginoon, to receive your words not for us, O God. It's for others, Panginoon. Sa instrumento lang po kami, Panginoon. Upang maging apoy sa buhay po na lalo makakatira sa labas po. Yes. So every one of us, O God, right now, receiving your word, your message, O God, it will be shared to others, O God. Kaya Lord, sa araw nito, kung meron man po kami mga pagkukulang in our lives, Lord, mga shortcoming, Lord, dinisip mo po kami. Gawin mo po kami katulad mo, Panginoon, na buhay, Panginoon, na righteous. Maging faithful kami. Maging mabuti kami, Panginoon. Hallelujah, Lord, salamat po. Our church is praying for God right now. Ising your presence niya. Mabuhayain na mawala ka sa buhos ni Lord right now. God is here. Nandinig ang ating Panginoon. Nandinig sa iyong puso. Hallelujah, Panginoon, prepare us right now to receive your word. We humble ourselves, O God. So God. Hallelujah, Lord, salamat po. Wala po talaga yung buhay namin, Lord. Kung kami lang, Lord, nag-receive ng word mo. Kung kami lang, Lord, makikinakaw ng iyong mga pagtuturo. Yes, Lord. Nandito po kami upang magpagano, Lord. Hindi pa po magkano ng biyaya. Yes, Lord. Hindi pa man po namin yung pinibigay mo na, Panginoon. So God. Kaya, Lord, salamat po. Salamat, Lord. Salamat. We continue to seek you, O God. Sila mo sa lugar na ito, kung isa ang buhay, Panginoon. Na we will continue to seek you, O God. Hallelujah. Lord, salamat po. Holy Spirit, salamat. Thank you, Holy Spirit, Lord. Reunite us in this place, O God. Thank you, God. Ikaw us na dakila. Because you are the way, the truth, and the life. Lord, wala na po kami makahanapin pa. Yes. Ikaw lamang ang Lord. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, namin tinataas, tinadakila, pinupuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Siguro na let's continue. Dadahalo po tayo sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Hello ba? Hello ba kayo? Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good, period. Amen. Amen. Kailangan putang-putang. God is good. Sinang sitwasyon. Amen. Sino pong naniniwala dito na kung ano mang meron ka, pinagkatiwala lang ni Lord sa iyo? Amen? Pati yung buhay mo, di ba? Pinagkatiwala lang sa iyo. Yes. Kaya hindi kasalanan ni Lord kung nakatiwala yung buhay mo.
Kasi pinagkatiwala sa iyo. Kung sakitin ka, ano man, so pag may pananagutan ka. So, ganun din po sa atin kung anong meron tayo sa finances natin. Yun ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ngayon, kung wala pang kulang yung finances mo, alam ni Lord na hindi ka pa pwedeng pagkatiwalaan. Kasi kung sa maliit lang, kung sa maliit, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, how much more kung sa malaki, hindi ba? So si Lord, alam niya yung puso mo, alam niya yung life mo. Kasi hindi ka bibigyan ni Lord ng malaking halaga kung alam niya yung ipapahamak mo. Amen? So, alam mo yung sitwasyon mo, yung puso mo, pagdating sa finances, gano'n, o kung saan, anumang bagay na binigay ni Lord sa iyo na pinagkatiwala sa iyo. Amen? So, lahat po tayo sa hindi ka magbibigay kung hindi ka binigyan ni Lord. Amen? Yes. Kasi wala ka nang ibibigay. Lahat ng bagay na na-receive mo is from God. Amen. So we have to ibalik po natin yung ating mga tithes and offering. Sige po, there are some let's pay for our tithes and offering. Ama namin Diyos, dakila ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, pagpapala ang aming natatanggap. Even Lord, yung mga pag-iingat mo, yung pagpapala, Panginoon, sa buhay po ng aming mahal sa buhay. Salamat po kung ano po yung pinagkatiwala mo, Panginoon, at patuloy po namin na patitindihin, aalagaan, o God, even yung mga family namin, Lord, yan ang pinagkatiwala mo sa amin, yung church namin. Lord, lahat po, Lord, help us, O God, na mapalago po namin lahat ng meron na binigay mo sa amin. Panginoon, salamat po. Binabalik po namin ito bilang pasasalamat at pagpuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa mga sa atin. Sabi mo naman sa katabi mo, I am blessed you are here with me. Masaya ako makita ko kayo lahat. Welcome po tayo sa True World Harvest Church. At sa mga nanonood po online and nanonood pa, welcome po. Blessed Sunday sa mga isa sa atin. It's already December. Hallelujah. Malapit na po ang Pasko. Excited po kayo sa Pasko. Sino na po mga meron ba? Mga damit, sapatos. May nag-bonus na po ba? May nag-credit mat na po ba? Sige po, tayo magpatuloy na dumulog sa presence ni Lord at tayo po'y manalangin. Let's pray, Lord. Salamat po. Indeed, it is a privilege to be here in your presence. Salamat po, Holy Spirit. We respect you, we honor you, Lord, in this place. And we just want to give our deep reverence to you, Lord. Maraming salamat po, Lord. Hinahon yung kami sa lugar na ito. It is not an accident. And I pray, Lord, kung ano po yung purpose why we are here in this place, yun po yung mangyari. Let there be transformation. Let there be impartation, Lord, of your word. Let there be renewal of strength, new anointing in our lives. Maraming salamat po. Lord, right now, we declare our mind is alert and our heart is open for your word. Lord, dalangin ko, kami po ay maging mga matatabang lupa na yung mga salitang matatanim sa amin ngayong umagang ito, Lord, ay magpo-produce ng righteousness na gusto mo sa buhay po namin. Maraming salamat po, Lord. Speak to each of your people, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. A short worship, pero I'm so blessed. Amen. Na-feel niyo po ba yung presence ni Lord? Yes. Alam niyo po, yung sinasabi ni Tito Aris,
whether you feel like worshiping or going to this place, the fact na nandito ka ngayon, it doesn't mean you are fake. Nararamdaman niyo po ba yun? Na parang feeling mo you are fake because hindi mo talaga feel na mag-worship at pumunta dito. Pero nandito ka. But I'm here to tell you, that is not being fake. That is being faithful. Amen? Alam niyo po, kung papakiramdaman ko lang yung feelings ko, baka once a month lang kayo nandito, makakarinig ng sermon sa akin. Amen? Bakit? Siyempre, tao lang basto, nalulungkot, nasa-challenge, merong problema. Pero the fact that we are here, it's because we want to be faithful to the Lord. Amen? Kahit you don't feel like singing, pero you are still singing to the Lord. You are still serving the Lord because you want to be faithful. Amen. Amen. Talagang I can really feel God's presence. Amen. I really touch Him. So yun po yung ating introduction. Pag-alam yung pastor. Amen? Amen. God is so good. Amen? Amen. Kaya don't be so down. Kasi sabi ko ng Bible, we do not live by feelings. We live by faith. Amen? Amen. Amen. Kaya we will give our best to the Lord. Amen. Whether whatever feelings that you have. Amen. Hanapin, the show must go on. Amen. Kaya punta tayo sa message natin this morning. Amen. Naranasan niyo na po ba yung maligaw? Amen. When you went to somewhere na siguro once mo palang napuntahan, but since you've been there, you can sense in your heart kapag ikaw ay naliligaw. Tama po ba? And sometimes, kapag naliligaw tayo, minsan medyo malayo na tayo doon sa dapat nating puntahan before natin ma-realize na, ay, naliligaw pala ako. Tama po ba? O kaya naman, kung ikaw ay mahilig sa mga branded materials or mga gamit, kapag naka-experience ka na, nakakita ka na, nakagamit ka na ng something that is talagang original, legit, you would know kapag yung binibenta sa'yo is just a class A. Tama po ba? But I'm here to tell you this morning, pagdating sa Word of God, pagdating po sa Gospel, maraming tao ang hindi alam kung alin ang totoo at alin ang fake. Sa panahon po natin ngayon, if you will scroll through social media, akala mo yung video is totoo, pero yun pala is made by AI. Alam niyo po ba yung mga songs ngayon? Kahit hindi ka composer, at hindi ka, musician, kaya mo nang gumawa ng sarili mong song through AI. Ganun po ka-powerful ngayon. Kumbaga, making something out of nowhere or fake. Nakakasunod po. And ngayon po, ngayong umagang ito, that is something that I want to discuss with each and every one of us. Kasi sabi po, on the last days, marami ang tatalikod sa katotohanan. And that is not, yun yung ayaw kung mangyari. And I think that is one of the responsibility of a pastor, is to watch over your soul, na hindi po kayo maligaw. Amen? Doon sa katotohanan na dapat ay pinagkakawakan po natin. Amen po ba? Nakakasunod po ba? So, sabi po dito, our beliefs about God dictates how we live our lives. Kapatid, kapag ikaw naniniwala ka na walang Diyos, you will live your life as if there's no God na haharap ka sa Kanya one day and you will answer for the things that you will do.
So kapag ang isang tao naniniwala na walang Diyos, gagawin mo kung anong gusto mo. Because you don't have a God. Pero kapag ikaw naniniwala ka na meron kang Diyos, na you will see one day face to face, at tatanungin ka, anak, anong ginawa mo sa buhay mo? I believe with all my heart na you will be careful kung paano mo gagamitin yung buhay mo. Kung paano mo gagamitin lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Tama po ba? Amen. Amen? Kasi alam mo that there will be a judgment day for your life. Amen po ba? Amen. So now, you will start to be conscious. Nakakilala mo ba kayo ng taong yung tinatawag na unfazed? Pag sinabing unfazed, hindi sila sensitive kung meron silang nagagawang mali. Okay? O kaya naman, alam nilang mali, pero parang walang tigatig. That's the meaning of unfazed. Okay? You are not conscious. Amen ba? Amen. But, I'm here to tell you, mga kapatid, there's a true living God. And one day, we will account sa lahat po ng ating mga sinabi at ginawa. So, it's so important for us to know the will of God. Diba? Kung palang tatanungin ka ni Lord one day kung anong ginawa mo, isn't it? It should be your top priority to know kung ano ang kalooban ng Diyos. Because without you knowing kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, paano mo yung masusunod? And one way, the best, the ultimate way for us to know kung ano po ang kalooban ng Diyos is knowing the Word of God. Ang sabi po ng salita ng Diyos, you will renew your mind by reading the Word of God. Amen. Amen. You will know your mind by reading the Word of God. And not just stopping by reading, but obeying what you've read. Dahil sinabi rin po ng Biblia, niloloko mo ang sarili mo. Kung ikaw ay nagbasa, you've known the Word of God, pero hindi mo ito sinusunod. Amen po. Amen. Kaya kapatid, if we know kung anong kalooban ng Diyos, you will have clarity and you will have alignment with the will of God. Sinabi ko nga po kanina, AI is rampant. Fake is rampant, no? Fake news. Hindi mo na alam ang totoo at hindi. No? A lot of people right now, sa dami ng information available online, imbis na they will be guided, a lot of people right now are confused. Amen? Pansinin mo, sa pagdadayan na lang, hindi mo na alam anong susundin. Sa internet, sinabi, huwag daw kakain ng rice, huwag kakain ng, sweet, no? Yung tinatawag na keto diet. No? Tapos meron ka na namang mapapanood, carnivore diet. No? Tapos meron na naman doktor na magsasabi, hindi tama yan, dapat balance ang diet mo. Meron go foods. Tapos makakarinig ka, dapat daw kumakain lang once a day. Kasi daw yun ang design ng katawan. Once a day lang dapat daw kumain. O tapos dito maririnig mo na naman yung isang doktor na sabi niya, mali yun. Dapat small frequent meals. Hindi mo na alam ang susundin sa dami ng information nowadays. Kaya pati the Word of God, no? According sa Facebook, ang kinakot is yung Facebook ko na nabasa, imbes ang Bible. Amen. Because babad sa social media, imbes na babad sa Bible. Amen?
responsibility of a pastor is to watch over your soul. Kaya po kapatid, hindi dapat napipigilan ng pastor because I don't want to offend people. But sabi niya, i-offend mo na ang tao, huwag mo lang i-offend sila. Amen? I-offend mo na ang tao, i-offend mo na ang culture, i-offend mo na ang tradition, huwag lang ang Diyos. Because you did not said the truth because takot ka na umalis yung katabi mo. Amen? Amen. Let's go to the Word of God. Sabi po ng 1 Timothy 4:1, unang Timoteo 4:1, chapter 4, verse 1. Sabi po ganyan, malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw and on the last days. Can you feel that parang malapit na tayo on the last days? No? No one can tell, but tingnan niyo po yung nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi dito, on the last days, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. This is the problem right now. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babalik sila sa mga maling aral na gawa-gawa lang ng tao. That's why, kapatid, I warn you, be careful what you see on the internet. Lagi mong i-check, is that what the Word of God says? Align ba yun sa salita ng Diyos? At ang problema, kung hindi ka nagbabasa, madali kang matangay. Amen? Kaya nga po ito, paulit-ulit sinasabi natin, know the Bible. Read the Word of God. Amen? Because on that way, hindi mo tayo matatangay ng mga maling katuruan. At sabi pa dito, nakakalungkot, because of wrong belief, tatalikod ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? So, kung titingnan po natin sinabi dito, no, sa panahon natin ngayon, ganito na yung nangyayari. People just want to hear good message. Gusto na lang puro inspiration, puro motivational. Kapatid, kung naghahanap ka ng ganong message, mag-YouTube ka na lang, huwag ka pumunta dito. Because what we preach here is a biblical teaching, not motivational teaching. Because pag biblical teaching, sometimes you will get hurt. Amen? Sometimes, for you to be able na makorek, kailangan sabihin yung totoo sa'yo. Because right now, the people just want a comfortable life. Sweet words. Na lang ang gusto. Ayaw na nung uncomfortable truth. Amen? Minsan kailangan sabihan tayo, diba? Sister, o wala may short mo, belt niya mo. Amen? Amen? Amen. So, sabi pa po ng 1 Timothy chapter 4, marami tao ngayon naghahanap na lang ng mga tagapagturo, preachers, who approve their lifestyle, na nakikisang-ayon doon sa kanilang gustong gawin sa buhay. Amen? Gusto na lang i-affirm, tama yan, sige, makisang-ayon. Pero ayaw na po ng repentance. Kaya ngayon, kapatid, ang dalang na makita mo, merong transformation na nangyayari, even to the people who goes to church. Because ganito na po ang kalakaran ngayon. But I'm here to tell you, we are so blessed. Because this church will not conform doon sa tinuturo sa labas. Amen? Kung meron po kailangan sabihin, kailangan sabihin. Amen?
Kailangan maging matapang po tayo to stand on the truth. Kapag sinabi natin mali ang uminom, mali ang mag-isyo, we will stand by that. Amen? Amen. Madami pong churches ngayon, sinoften na yung gospel. No? They no longer preach the real gospel. Okay? So, meron na rin pong mga tao ngayon na kahit anong gawin mong pagtuturo, they're unteachable. No? Kahit ilang ulit, ayaw pa rin makinig. No? So, kapatid, here's the warning of Jesus. Ang kausap niya po dito are Jews during this time. No? Nag-preach siya doon sa mountain about the kingdom of God. So sabi niya sa Matthew 7, verse 6, Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. In English, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and tear you to pieces. Kapatid, yung sinasabi ni Jesus dito ng mga dogs and pigs, they refer to people who are hostile to the truth. Ito po yung mga minamak yung word ng God. Nakikipagdebate, talagang they are, hindi nila tinatanggap yung word ni Lord. At ang tawag po dito ni Jesus sa kanila, hindi dahil ininsulto sila ni Jesus, but because that is the illustration na naiintindihan ng mga Hudyo during that time. Dahil po ang mga pigs and dogs are animals na hindi nila kinakain because they are unclean. Hindi mo sila katanggap-tanggap. Amen? So sabi ni Jesus, itong mga tao na ito, na paulit-ulit na sinasabihan about the truth and the Word of God, sabi niya dito, huwag niyong itapon, huwag niyong ibigay sa kanila what is sacred. Kasi kapatid, yung pinag-uusapan po natin ngayon is something so important. And I want you to listen. I want you to focus. Amen? Bakit? Because the apostles of Jesus were ready to die for this gospel that I'm going to share you this morning. Willing silang merong pinakuloan sa oil, merong kinrusify ng pabaliktad, kinrusify ng pa-ex, merong binalagan ng buhay. They were willing to die on a gruesome death para po dito sa isi-share ko sa inyo na gospel. Amen? Kaya sabi ni Jesus dito, kung hindi nyo rin lang papahalagahan the gospel that I'm going to share to you, di bali na, parang gano'n. This is so sacred for you to treat as a cheap thing. Amen? Amen. Now, at hindi na ba kami mag-evangelize doon sa mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso na ayaw makinig? Hindi. Hindi mo yung sinasabi ko. What I'm saying is, maybe you need to pray for this person more and look for other people. Alam niyo po ba that there are 2.5 million Kapampangans na nangangailangan makapakinig ng gospel? If you will focus on this one person na matigas pa ang puso, matigas pa, hindi pa open for the gospel, ang dami nag-aantay sa atin to hear the word of God. That's what I'm trying to tell you. Amen? Yeah. Kaya nga po, let's be wise sa pag-share po ng gospel. And sabi nga, we cannot force truth sa mga matitigas ang puso.
Kaya po, mauuwi lang kayo sa argument kapag gano'n ang ginawa mo. You will just debate, ganito dapat, ganito. That's not the will of God for us. Amen? Kaya pag-pray po natin silang patuloy, and we should look for other people who are open. Yun ang dapat mong pag-pray, kapatid eh. Lord, give me a person this week that is open to the gospel, na isi-share mo sa kanya yung gospel. Amen? Tingnan niyo po kung anong nangyari sa panahon ni Apostle Paul. After ilang years pa lang that Jesus died, rose again, and went to the right hand of the Father, ito na po yung nangyari sa church. Sabi ng Galatians 1:6-10, Nagtaka ako, sabi niya Apostle Paul, dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos, na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Sabi nga ni Tito Aris, it's only by the grace of God. Here. Amen? Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong manggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon, at muli kong sasabihin, I will repeat it again, sabi ni Apostle Paul, kung may mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. That's what I'm telling you. I-offend mo na ang tao, huwag lang ang Diyos. Amen? Madalas, we want to please people, pero na-o-offend natin ang Diyos by not saying the truth. Now, Ate Wilma, dapat ba maging bastos kapag sasabihin mo ang truth? No! Say it with love. Say it with gentleness. Be private. Amen? Huwag mong pahingayin ang tao. Amen? It doesn't mean you are telling the truth. Magiging bastos ka na or rude na ang mouth mo. Amen? Say it with love. Say it with compassion. Amen? But, say the truth. Amen? Sabi niya dito, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. I am not a people pleaser, sabi ni Apostle Paul. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikakalugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Diyos. Kapatid, kung pera-pera lang po dito, hindi ako magsiserve. Bakit? Wala naman pong tinatanggap ni isa dito na tumatayo. Amen? It all goes back in serving people. Amen? Sabi dito, kung ikakalugod ko lang yung hanap ko, di mo tunay na lingkod ni Kristo. Amen? Kaya kapatid ko, ang motive mo is to be blessed. Kaya ka nandito. Yes, God will bless us because of His faithfulness and love and gracious to us. Pero kapatid, kung yan po yung motibo ng puso mo, nagkakamali ka. Amen? Paul said, dito po sa Bible, sa verse na ito, there is no other gospel. Anyone who preaches a different gospel, ito po yung magandang balita tinutukoy niya, let them be cursed. Amen? So, hindi mo siya nagpapatawa, hindi siya nag-e-exage, no? Sabi niya, kapag binaluktot mo yung katotohanan, God will curse you. Amen? Kaya, kapatid, the gospel, the mga buting balita na i-share ko po sa atin ngayong umaga nito, you should know it by heart. Para po kahit sinong marinig natin no other truth. Amen. Sabi mo sa tabi mo, only one gospel. Ang gospel po, sa Greek word is euangelion. Okay?
Ang ibig pong sabihin niyan is good news. Okay? Sinasabi ang salitang Evangelion, no? Because they are announcing na victory of a war. Okay? Ginagamit po yan sa Roman times, no? Kasi kapag meron pong bagong hari na umupo, so they're shouting Evangelion, no? And kapag po sila ay nanalo sa battle. Okay? Kaya po ang gospel, the word gospel, it means good news or victory. Okay? So, the gospel, no, sa madaling sabi, is the announcement that God won the victory through Jesus. Saan nanalo ang Diyos? Through sin and death. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians 15, verse 1-4, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinapangaral ko. Maliban na lamang kung di talaga tunay ang inyong pananampalataya. Kapatid, you should hold on to this only one gospel. Panindigan mo, panghawakan mo, because this is the truth that will save you. Amen. Amen. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. This is the greatest sermon about the gospel. Amen? Kaya, listen. Receive it in your spirit. Amen? Kasi sabi ni Apostle Paul, eto na. I-deliver ko na sa inyo the greatest preaching, the greatest lesson. Sabi dito, pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Kapatid, this is the gospel on its purest form. Walang dagdag, walang bawas. Jesus died for your sins. He was buried, and He rose again after 3 days. Kasi He conquered sin and death. Amen? Amen. Gospel is about Jesus. Sabi nga kanina, it's all about Jesus. It's not about us. Amen? It's all about what Jesus had done. Amen po ba? Amen. Ang gospel po, ito ang magliligtas sa atin. Romans 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo at gayon din naman ang mga hindi Hudyo. Amen. Kapatid, nandito ka ngayon because you heard the gospel and you believe in it. Amen. Naniwala ka. Amen. And itong gospel po na ito, this is the way of God for us to be forgiven of our sins. Amen? Ephesians 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang mga kasalanan natin. Amen? All of our sins have been forgiven. Ang ibig bang sabihin natin, hindi na ako magsusorry kay God. Ang ibig bang sabihin natin, hindi na ako magko-confess ng kasalanan ko kasi forgiven na lahat ng kasalanan ko. No. No? Ang sinasabi lang dito, kapatid, may solusyon na ang ating kasalanan. It doesn't mean we will not humble down before the Lord. It doesn't mean na hindi ka na magbabago. Amen? You will confess to the Lord because He's faithful and just to forgive our sins. Amen? Amen. Hindi mo tayo naumpisa sa tao para mapatawad tayo. Sabi nga ni Tito Alex, diretso na kay Lord. Amen? Because we have that access to the Lord because of the finished work of Christ. Amen?
ipapaliwanag ko. Alam niyo naman bakit mahalaga yung kamatayan ni Jesus. Okay, dahil December na po ngayon, that's why we need to revisit ano ba talaga yung true gospel. I will share to you what is the true gospel para po, alam mo, kung may dagdag naman ito, may bawas naman. Amen? And let me continue. In Colossians 1:13-14, the gospel brings people into the kingdom of God. No? Iniligtas na tayo, mga kapatid, mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal na anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, our Lord Jesus, tinubos na tayo. Na ang ibig sabihin, inulit na naman, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Amen? And number 5, the gospel restores our relationship to God. No? Kaya ngayon, itinuturing na tayong matuwid, sabi ng Romans 5:1. Dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Amen? Amen? Yan po yung ginawa ng kamatayan ni Jesus sa cross. Now, kapatid, marami sa labas nagsasabi that the gospel or the finished work of Christ ay kailangan merong plus. Okay? Ano yung mga plus na yun? For you to be able to say, yung number 1 na plus na sinasabi, you should have good works. Hindi ka daw maliligtas through faith alone. Kailangan meron kang good works. May naralitan po ba kayo doon? Another thing that they are adding to the finished work of Christ is kailangan mayroong sacrament. Mabinyagan ka muna, makonfil ka muna, amen, and so on and so on. Pero alam niyo po, the Bible says that, no, isipin mo na lang, napakatalino ng Diyos. Kung palang kailangan lang ay gumawa ka ng mabuti for you to be able to be saved, bakit pa po kinailangan ng Diyos na mamatay sa krus? Kung yan lang pala ang requirement, do good works, you'll go to heaven. Amen? Another thing that you can hear outside is kailangan maging member ka muna ng church na ito para ikaw ay maligtas. Kung hindi ka member dito, hindi ka ligtas. Wala pong sinabing gano'n ng Bible. Amen? Ang sabi pong ganyan ng Lord sa word niya, there's no other way to the Father except through Christ. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Only Jesus can save us. Only our faith in Jesus can save us. Amen? Amen. Hindi ho church organization ang magliligtas sa atin. Hindi ho pastor, pare, o sino mang leader ng isang religious organization ang kayang magligtas sa tao. Amen? Kaya if there's people that are preaching, or you should do this for you to be saved, amen? You should be a member. Sabi po ng another teaching is yung sa Judaism. Right now, since the Jews, yung mga Hudyo, they don't believe in Jesus. They don't believe in Jesus. Kaya po until now, they are still following the laws. Yung kung nababasa natin in the Old Testament na kailangan you should eat clean food, meron pa po sila yung mga kailangan circumcise ka. Amen? So, and even yung mga ceremonials laws, okay, that they have, and even the purity laws na meron po ang mga Hudyo, yun pa rin ang sinusunod nila for them to be saved. Amen? And dito po, actually, ito na yung parang pangwakas na I would like to read you. In the book of Leviticus, kung maaalala po ninyo, I shared about that yung last week, yung sa Exodus. Okay. Now, after Exodus is the book of Leviticus. Sa book of Leviticus, kung babasahin mo po siya, there are set of laws
na binigay ng Diyos sa mga Israelita para po sila ay makalapit, magkaroon ng relationship sa Panginoon. Because sa punto na ito, gawa na ang tabernacle at nandun na po yung presence ng Lord sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang kampo. Okay? So, binigay ng Diyos kay Moses all of the instructions. Anong dapat kainin, anong hindi, paano maghugas, paano maligo, paano maging malinis. Amen? Paano ang priest, anong gagawin niya, ano yung mga festivals nila, ano yung mga rituals nila. All of those things na binigay ng Diyos kay Moses is for them to be able to go to the presence of God. No? Kasi po, ang book of Leviticus, it answers one question. How can a sinful person live in the presence of a holy God? Yun ang ina-answer ng book of Leviticus kung babasahin mo. Paano ang isang makasalanan ay makakapanahan o makakapunta sa presensya ng isang banal na Diyos? Bakit? Kasi po ang Diyos ay banal. No? So ang tao ay makasalanan. At ang sabi ng Bible, hindi pwedeng mag-mix ang makasalanan at ang banal. Ano mangyayari sa makasalanan? Siya ay parang nasusunog, just like dried grass. No? Parang ang Diyos po is like a fire. Tapos yung taong makasalanan is like a dry grass. Ano mangyayari kapag nilapit mo yung fire at yung dry grass? Yung dry grass will be consumed, right? Maabo ka. Amen? Kaya, ang Leviticus, by the grace of God, binigay niya lahat ng requirements para po makalapit, makapanahan ang tao sa kanyang presensya. Amen? So, our problem is sin. Amen? And sin separates us from God. Kaya po, lahat ng pinagawa ng Diyos sa libro ng Leviticus is showcasing kung paano nire-remind niya yung mga Israelita that you are sinful. Amen? So lahat po ng ito, no, pinapakita na nire-remind, makasalanan kayo kaya kailangan nyo gawin ito. Amen? Pero lahat po ng yun are temporary. Lahat ng yun are just shadow. Okay? Kasi binobolt lahat ng mga rules na yun that there is someone coming greater. Amen? And ito po yung good news. Here is the victory. Okay? Here is the announcement. Amen? Na Jesus fulfilled everything in Leviticus. Okay? Let me share to you, break it down. Okay? That Jesus fulfilled everything in the book of Leviticus. Number 1, sa book of Leviticus, they need to sacrifice animals. Mahal mag-sakripisyo. And they do it frequently. Ulit-ulit. Okay? So, ibig sabihin, gagastos ka. God is telling them, mahal magkasala, kapatid. Even now, our sin has consequences. Mahal magkasala. That's why the Lord is showing to them, mag-sacrifice kayong animals. Because God wants them to realize how expensive if you sin. Amen. Because forgiveness is also expensive. Dahil po, for us to be forgiven of our sins, namatay po ang bugtong na anak ng Diyos. And it's not cheap. That's why the apostles are willing to die for that gospel. That Jesus died for our sins. Amen? Kaya po yung animals, no? Yung toro, yung campaign, no? Yung lahat ng mga ino-offer nila, they represent Jesus. Because Jesus is the true sacrifice. Amen? Kaya kung mapalitan mo ng good word,
the gospel into nothing. Amen? Sabi po ganyan, Hebrews 10:4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Ang ginagawa lamang po during that time in the Old Testament, kinakover lang yung kasalanan ng tao. Pero hindi talaga natatanggal. That's why right now, in our times, Jesus died for us to take away. Alisin na yung mga kasalanan na ating pamumuhay. Amen? That's why right now, kapatid, you can live in holiness because of Jesus. Kaya mo lang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pag sinabi mong holy, they're thinking perfect. No. Holiness, ibig sabihin, ibig sa dati, yung buhay mo, ginagamit para sa kasamaan. Now, you are living for God. That's the meaning of holiness. Alam yung picture of holiness, meron kang gamit na mamahalin sa bahay. Ginagamit mo lang yan for special occasions. Ibig sabihin, yun ay nakaset apart. Amen? Sinet apart mo yung gamit na yon for something important. That's the meaning of holy. You are setting apart your life, all the things you have, galing mo, talent mo, for God use only. That's the meaning of holy. Amen? You're unique and different. Kung ang labas, kahit ano lang ang gamit ng katawan nila, ng resources nila, but you, if you dedicate yourselves to the Lord, that is the meaning of holy. For God use only. Amen? So sabi po, no, hindi na bukura ng kasalanan yung blood ng bull and goats. That's why Jesus came. Amen? He is our true sacrifice. And this is the gospel. No? Sabi po ganyan, behold, the Lamb of God. Siya po ang kordero ng Diyos who takes away the sin of the world. No? Nung nakita siya ni Juan Bautista, John the Baptist, no, sabi niya sa mga tao, narito ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Kapatid, Jesus is the final decision. Amen? And alam niyo po ba kung ano pa yung ginagawa sa Book of Leviticus? Once a year, meron po tinatawag na Day of Atonement. Okay? So yung high priest, yung family and lineage ni Aaron, sila lang po yung pwede pumasok doon sa most holy place. If you remember, mayroong dalawang section ng tabernacle, the holy place and the most holy place. Kapag nag-o-offer ka, ang lang doon sa pinakalabas at the holy place. Hindi ka pwedeng pumasok doon sa the most holy place because nandoon ang the Ark of the Covenant representing the presence of God. Ang once a year lang na pumapasok doon is the high priest. Okay? Anong ginagawa ng high priest? Okay? So, during that time, nag-o-offer siya ng goat. Okay? Siya lang ang pwedeng makapasok. Okay? Nag-o-offer siya doon ng blood, animal, for the sin of all the Israelites. Okay? And, doon po, kung narinig nyo na yung kinuwento ko, mayroong tali at parang bell, yung damit ng high priest. Because kapag meron siyang kasalanan, tutumba na lang siya at mamamatay. Okay? Napag pumasok siya doon sa Holy of Holies. Amen? Doon sa most holy place. And, kapag dahil hindi na nila naririnig yung kalanseng, alam na nila namatay. Okay? Kaya nga po, yung pagiging high priest during that time, you don't take it lightly. Because that responsibility, it means your life kapag nagkamali ka. Amen? Pag mali po yung procedure, makakamatay siya. No? Kaya nga po, Jesus is our high priest, sabi ng Bible. Bakit? Because He stands between God and people. He became our mediator. No? Kung babasahin niyo po ang Bible, ang tawag kay Jesus, He's the mediator. Amen? Siya po yung bridge. No? Kaya nga po, there's no other gospel na mag-bridge sa tao, mag-connect sa tao at sa Diyos other than our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po, kapatid, sabi ng Hebrews 4:14, we have a great high priest
And that is Jesus, the Son of God. And tingnan niyo po, kung ang high priest, no, before siya maghandog once a year, doon sa most holy place, meron muna siyang ginagawang cleansing sa sarili niya. Nag-o-offer din siya sa sarili niya. Amen? Pero sabi po ng Hebrews 7:26, Jesus doesn't have to do that because He is holy, blameless, and pure. Hebrews 7:26. Amen? He is holy, blameless, and pure. That's why He is our high priest. Hindi po siya natatakot pumasok sa presence ni God. Hindi niya kailangan mag-offer para sa sarili niya at hindi niya kailangan mag-alay ng dugo. Kung hindi, mismong dugo niya ang inaalay niya para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. This is the only gospel, kapatid. Amen. Hebrews 10:19, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Because of what Jesus had done, kapatid, you can now stand in the presence of God. Pwede ka nang tumayo ngayon sa presence ng Lord anytime. Amen? Because what Jesus had done, kapatid, kung in the Old Testament, doon po tayo nabuhay, kung hindi namatay si Jesus for us right now, ginagawa pa rin natin ang mga bagay na ito. Nag-o-offer pa rin tayo, hindi pa rin tayo basta makapasok in the presence of God. Kaya kapatid, how do you treat the presence of God right now? Do you even enter the presence of God? Kapatid, you have the access, but do you use that access? Amen? Kaya kapatid, sabi dito, you have now the confidence. Hindi ka na nangingimi. Di ba dati, kung imagine mo yung sarili mo, tingin mo, sorry ka na, nag-offer ka na para doon sa kasalanan mo. Pero di ba parang nandoon pa rin yung fear in your mind and in your heart every time that you will enter the tabernacle. Kasi what if meron kang mali na gawa na hindi mo nasunod, hindi patay ka? Amen? Pero now sabi dito, you have the confidence. Hindi na fear ang meron ka, but you have the confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Amen? Kaya nga kapatid, binuksan po ng Panginoong Jesus yung pintuan for us to freely enter the presence of God. Amen? And last is that Jesus is our cleansing from impurity. Kasi po in the book of Leviticus, kapag umawa ka ng mayroong sakit sa balat, example, the leprosy, umawa ka ng, kung nag-mens ka, okay, o kaya kapapanganak mo ka lang, o kaya nakahawak ka ng patay na hayop, patay na tao, and even if you ate a certain food na for them is considered unclean, for example, pork, okay, so if you touch unclean things and then pumasok ka sa tabernacle, doon nagkakaroon ng problema. No? So, ito pong mga unclean things na ito, it doesn't make them sinful, but it makes them unclean. Kasi all of those things represent death. At wala pong pwedeng, at walang anything that represents death can enter the presence of God. Kasi ang presence ni Lord, ang sinisignify niya, sinisimbolize niya is life. Nakakasunod po ba? Amen. Are you still here with me? Amen. So, sabi po ganyan, the Lord, I am the God of life. So, anything associated with death cannot enter my presence. Kaya nga po, instead of becoming more holy, sa book of Leviticus, dumami po yung mga barriers at mga rules. Dumami din yung guilt ng tao kasi bawal to, sundin mo to. Amen? Pero, when Jesus came, tingnan niyo yung ginawa ni Lord. Diba? Sa kanila, bawal kang umawak ng marumi, unclean. Anything with disease, mga hindi pinagbabawal na pagkain. But look at in the New Testament,
Testament, when Jesus came, siya ang humawak sa mga tao marunong. Pinagaling niya yung mga lepers, binuhay niya yung mga patay. Amen? Hindi yung kabaligtaran. He touched the dead bodies. Yung bleeding woman. Kapag nag-mens ka noon, bawal ka makihalubilo sa tao. Because that is, you are considered as unclean. Yung mga menstrual fluids, yung fluid na nanggagaling sa katawan, they are considered as unclean for them. No? But when Jesus came, He touched all of those dirty, unclean na tinatawag nila. Amen? At ganoon din po sa atin. Diba? Niyakap tayo ng Panginoon sa ating karamihan. And He healed us. That is the true gospel. Amen? Hindi mo nanghihingi ang Panginoon not to touch us. Hindi mo siya nanghihingi sa atin. You are unclean. You are unholy. I will not touch you. Mali. Niyakap pa po tayo ng Panginoon. Amen? And He took away all of our illnesses, all of our karumihan. Amen? So, nung tinatch sila ni Jesus, they are healed, they became clean, and they come alive. Amen? Ito po yung gospel. Anything and anyone na natatouch ng gospel are healing, nahihil sila, they are coming alive. Amen? Amen po ba? Kaya ganun din po yung nangyari sa ating buhay. Because Jesus is the source of life. Amen? And not death. This is the only one gospel. Amen po. And last, ito po yung sa Day of Atonement. In the book of Leviticus, ito yung hindi ko natuloy kanina. In the book of Leviticus, meron pong dalawang goat na ina-offer ang high priest once a year. Yung isa, china-chop off yung head. At yung isa, ay tinatawag na scapegoat. Okay? So yung isang araw, kada taon, no, which is the very important day in the Israel times. No? So, sinasacrifice po yung isang goat, no, yung isang animal na high priest. And then, ini-sprinkle niya yung blood doon sa most holy place. And, kapatid, ginagawa yun every year. Paulit-ulit. Okay? Ginawa ngayon, next year na naman. Amen? Walang katapusan. Kaya nga po, Jesus came para po once and for all, matubos na po yung ating kasalanan. Amen? Hindi na every year, no? Hindi na yung every mistake, hindi na yung every failure mo, kailangan mag-offer tayo ng animal. Amen? There's only one sacrifice made para matapos na po yun. Once and for all humanity. Amen? For all time. Okay? And then yung another goat, yung scapegoat na tinatawag, ang ginagawa ng high priest is pinapatong niya yung kanyang kamay doon sa goat, symbolizing na pinapasa lahat ng kasalanan ng Israelites doon sa goat na yon. And then ang gagawin doon sa goat, hindi yung papatayin. Ang gagawin is papakawalan sa wilderness para hindi na bumalik sa kampo nila. That is the picture of how God wants to remove sin sa buhay ng mga mamamayan niya. At ganoon din po sa atin. That is the picture of God. No? Kinuha niya lahat ng ating kasalanan. Amen? So, sabi po dito, they released that in the wilderness kasi yun na yung mag-carry ng sin and even the guilt, no? Kasi yung even the shame, no? So, it was sent far from the people. Sabi po ng Isaiah 53:6, the Lord laid on Him the iniquity of us all. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais natin gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng pag-usang dapat sana ay para sa atin lahat. That is the
picture of Jesus. Taking all of our sins away. Amen? Amen. As far as the east is from the west, so far, He removed our sins from us. Amen? Jesus, siya po yung ating scapegoat. He carried all of our sins forever. Amen? Tinanggal na po ng Diyos ang lahat ng ating kabutihan. Kapatid, this is the true gospel. Kung meron pong ibang gospel that you will hear, hindi mo yun ang gospel. Amen? And lastly, ano po kailangan natin gawin? Since now that you heard kung ano yung tunay na gospel, ngayon kapatid na alam mo na kung ano yung tunay na magandang balita, ano dapat yung gawin ngayon? Number 1, become eager learners of the truth. Sabi ng Acts 2:42, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga tinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid at paghahati-hati ng tinapay at pananalangin. Kapatid, be eager. Sa Tagalog, maging masigasig ka na pag-aralan mo yung katotohanan of the Word of God. Kapatid, whether you like it or not, you are a student. Ang tanong, are you a good student or a bad student of the Bible? Amen? Pangalawa, teach the gospel to faithful people. Hindi mo ito dapat nananatili sa atin. 2 Timothy 2:2, ituro mo rin ito sa mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Ito po yung advice ni Paul kay Timothy, who is also a young pastor. Ituro mo sa iba na mapagkakatiwalaan. Amen? Para po maipasa din sa iba. Kaya kapatid, merong cell group na nangyayari sa church. Meron tayong, aside from Sunday, we have a once-a-week gathering that I don't know if you are attending or not. I don't know if you are leading or not. Kasi, we want to teach the gospel. Para ikaw na naturuan, ipapasa mo din sa iba. Amen? Kaya nga kapatid, starting next year, ibabalik po natin yung training sa church. Pag sa tanongin mo katabi mo, are you in or out? Amen? Kasi we want to produce people na are reliable, that can teach other as well. Amen? And lastly, sabi ni Apostle Paul, be unashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. This is the attitude that we should have. Hindi mo dapat ikakahiya ang magandang balita. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Amen? Una yung mga Hudyo and tayo po na hindi Hudyo. Amen? Kaya kapatid, I would like to invite you to rise up and ask yourself, what is our attitude to this gospel? Are you willing to die for this gospel? Ikinahihiya po ba natin ang magandang balita? Or are we eager? Masigasig po ba tayo na i-share ito sa iba? Kapatid, right now, ilan lang po tayo dito sa lugar na ito? Siguro wala pang 50. And there are 2.5 million Kapampangans na hindi mo natin alam kung narinig na ba nila ang mabuting balita about King Jesus. Tinatawag po tayo ngayon ng Panginoon to share this gospel with urgency. Na-share mo na ba ito, kapatid, sa iyong mga kapamilya na araw-araw mo kasama? Na-share mo na ba ito sa iyong mga kapitbahay na madalas mo makasalamuhan? Or
or even to those office mates, mga kaklase mo, have you shared about this gospel? Kapatid, every person needs to hear this gospel. At ang sabi po ng Bible, that's the only time that Jesus will come back again. When this gospel has been preached all over the world. Ang dami mong likes, ang dami mong followers. Why not use that platform to share this gospel? If you have that certain influence, pwede kang mabarkada. You are, ang dami mong friends. No? Use that influence to share this gospel. Amen? Because this gospel is the only thing that can save a person. Not his good works, not a membership. Amen? Kapatid, kahit mag-miyembro ka sa lahat ng relihiyon, if you don't have Jesus in your heart, in your life, wala pa rin, kapatid. At ang problema, malalaman mo na lang yun, na wala pa na talaga sa'yo si Lord when you see Him face to face. He will tell you sa Matthew 7:7, sabi niya, Lord, Lord, Lord. But God will say, I never knew you. Kaya kapatid, it's time to wake up. Baka pala nadidisig ka na hindi mo alam. Ligaw ka na pala, hindi mo pa alam. You thought you are standing on solid ground. You thought you are saved, you have a relationship with the Lord. Pero, hindi ka pala nakilala. Sabi niya, I never knew you. Ikaw na mapanggawa ng kasamaan. Ikaw na hindi sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Kapatid, it's now the time na hindi ka na lang maging Kristiyano sa puso o hindi sa puso. This is the true gospel. Walang dagdag, walang bawas. And this gospel can save your family, your friends, your workmates, even. What are we going to do about this gospel? Mananatili na lang ba ito sa four walls of this church? Mananatili na lang ba ito sa iyo, kapatid? Sabi ni Apostle Paul, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balitang ito. Dahil ito ang magliligtas sa taong makakarinig nito. Amen? Kapatid, on Sunday, huwag kang pumayat na mawala kang madala kay Lord. This week, huwag kang pumayat na wala kang makashare ng gospel na ito. Amen? Ate Wilma, paano ko naman i-share ito? Hindi ako marunong magsalita. Just testify kung anong ginawa ni Lord sa buhay mo. Testify the goodness of God. Tayo po na nandito are like, tagaturo pa lang eh. No? Yung parang pag may naligaw, tapos nakita ka sa daan, check mo kung ano yung papunta Kenny. And then you will just say, doon, dumiretso ka, tapos kumanan ka. That is our road. Tagaturo lang. Kapatid, let our lives point someone to Jesus today. When they see you, when you speak, someone will be pointed to the Savior. Amen? Let's pray. Father, thank you for the truth. Thank you for your grace, Lord. We are here because we have heard you. Meron po nag-share ng habag sa iba na hindi po alam itong nalalaman namin about the gospel. Lord, I pray your gospel, Lord, will transcend. Lalabas ito sa lugar na ito because these people in front of you, Lord, ay magpapagamit sa iyo, Panginoon. In season and out of season. In good times and in bad times. Whether we are prepared or not, Lord, we will share
we will share your gospel. Ano man ang aming pinagdadaanan, Lord, we will share the truth. We will share this only truth, Lord. This only gospel that you have, Lord. That Jesus died for us. He rose from the dead. He conquered all of our sins. And now, we are living in victory. Salamat po, Panginoon. Lord, right now, I pray for workers. Come on, pray to the Father. Sabi niya, ang dami nga anihin. Pero the workers are lazy. The workers, konti lang. That's why right now, kapatid, if you want to be used by God to share this gospel, raise up your hands towards heaven. And say, Lord, use me. Lord, nakikita niyo po yung mga nagtaas na kamay. I pray and declare right now the anointing coming from the Holy Spirit. I declare right now the power coming from the Holy Spirit. I declare right now the boldness, the strength, the wisdom to share this gospel. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. There's only one gospel and there's only one truth. Remember that. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Amen. And share this good news to other people, mga kapatid. Amen. At ngayon po, dadako po tayo sa ating communion. I would like to call Pastor Akila para po sa ating monthly communion. So, ginagawa po natin ito every first Sunday of the month to remember what the Lord has done for us. Amen. Praise God. Pray po, Panginoon, sa kanyang mga salita na narinig po sa atin. Narinig po natin ngayong umaga. The gospel is simply Jesus Christ died on the cross, buried, and rose again from the dead. Yun po yung ating gospel. Yun po yung mabuting balita. And in this truth, we will observe our Holy Communion sa mga ganito. This month is the first week of the month of December. So, 2025. So, next month, 2026 na po. Yes. Amen? Praise God. But we will continue to observe and obey our Lord Jesus Christ. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kaiksi na dahilan bakit po tayo meron tayo nitong Holy Communion. This is one of the ordinances of the church. Yung observing the Holy Communion and the baptism. So, ang sabi po sa Biblia, ang sabi po sa katotohanan po ng salita ng Panginoon, gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo, bakit we observe, no? Bakit natin ginagawa ang Holy Communion? This is holy unto the Lord. Amen? Because this is holy unto the Lord. Ito po yung pag-aalala po natin sa kanyang pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Amen? Yes. Praise God. So in the Bible, what is the meaning of the Holy Communion? So in the Bible, Holy Communion known as the Lord's Supper. Or sa iba, Holy Eucharist, sabi po nila. It is a Christian rite instituted by Jesus Christ at the Last Supper. Kung makita niyo po yung, yung larawan ng Last Supper, kasama niya po yung kanyang mga disciples. So it involves partaking in bread and wine. So meron po tayong bread and the wine or juice po na nag-represent the blood of Jesus and the body of Jesus Christ. So to remember Jesus' sacrifice, the bread symbolizes His body and the wine or the juice His blood. So, ito po ay napapaalala sa atin na yung kanyang dugo na shed on the cross for us for the forgiveness of our sins. So, the practice serves as a reminder of His death and a celebration of a new covenant. So, meron po tayong bagong pakikipagtipan.
po, and a symbol of unity among believers. So dito, sa Holy Communion, pinagkakaisa po tayo. Amen? So we are one. So, Jesus established the practice the night before His crucifixion during a Passover. So ito nangyari po ng Passover meal. So He broke the bread and said, "This is my body," and offered the cup, saying, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many." So He instructed His followers to do this in remembrance of me, sabi niya. Amen? So anong purpose nito? In remembrance, sabi dito, it is a central way for Christians to remember Jesus' sacrifice on the cross. So ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya na sinabi that, sabi niya, it is viewed as a spiritual meal that provides strength. No? Magbibigay po ito ng kalakasan sa atin. Ito po yung katotohanan na binigay ni Jesus. No? He poured out His blood for us. No? At sabi dito, it provides strength, hope, and nourishment for the soul. At isa pa, sa pakikiisang unity, the act of signifies the unity of believers in the body of Christ. Sa covenant naman, it celebrates the new covenant established through Jesus' blood. So the bread represents Jesus' body broken for humanity, and the wine represents His blood shed for the forgiveness of sins. So, sabi po ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 11:28, kailangan po natin siya sa atin before we take itong Holy Communion po na ito. Siya sa atin po natin ang ating mga sarili, sabi dito. Kaya siya sa atin ang tawag ay ng sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saraw. So, kaya, hingi po tayo ng tawad. Salisikin po natin yung ating sarili if there any sin that we have done. Amen? So, kahit na ano yung naisip natin, nagawa, nasabi, hingi natin ng patawad sa ating Panginoon. And the Lord will forgive us all our sins. Amen? So, sabi, sapagkat ang kumakain at umiinom ang hindi kumikilala sa Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Amen? Kaya, mga kapatid, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon for partake these elements na po, ang symbolize ng body and the blood of our Lord Jesus Christ. Dumulog tayo sa ating Panginoon. Hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon Jesus. Sige, sabihin. Lord, kami ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng aming puso, Lord, at sa lahat ng aming nagawang pagkakamali at ng aming mga kasalanan, Lord, na nasabi namin, naisip, Lord, at linising kami, Panginoon, na design, Lord, ang aming mga puso, yung aming mga haka, Panginoon. Alisin mo anumang root of unforgiveness, Lord God. Lord, anumang uri ng bitterness, Lord God. Pride, Panginoon. Hateful spirit in the name of Jesus. Anuman, Lord, karumihan, Panginoon, anuman yung nagagawa namin na akala namin hindi tama, akala namin tama, pero kasalanan, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Yes, Lord. Forgive us, Lord God, sa hindi pagsunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na maging masunurin sa iyo. Mula ngayon, Lord God. Lord, your body and your blood, Panginoon, Lord God, cleanses us and purifies us from all sins. Thank you, Lord God, for forgiving us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, distribute po natin ating mga elements at sabay-sabay po natin itong susubo po at iinom. Please. It's your love that cleanses me. It's your love that gives me life.
noong gabi ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Dumampot ng tinapay. Panginoon, salamat Lord God sa iyong simbolo ng katawan na ito, Lord God, na nabayubay doon sa krus, Lord God, na sukat namin ikaliligtas. Maraming salamat, Panginoon, for giving your life for us, Lord God, for the rest of Panginoon of our sin. Thank you, Jesus. Subo po natin. Thank you, Lord God. Praise you, Jesus. Taas po natin ang saraw. Matapos magpasalamat ay natihati yun at sinabi ito, aking katawan ay ibibigay naman para sa inyo, gawin nyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ay siyang tipan, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom sa pag-aalala sa akin. Inumin po natin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Tayo po yung pasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you, Lord God, for your bahari, Panginoon, for your life that shed for us, Panginoon, the blood that shed for us, Lord. Thank you, Jesus, for forgiving our sins, Lord God. It is your blood that cleanses us and purifies us from our sins, Lord God. Thank you, Jesus, that you always remind us, Lord God, Lord, of your greatest love, Panginoon, the unconditional love that you have done on the cross for us, Lord God, and we will not, Lord God, forget, Panginoon, all the benefits, Lord God, Lord, that you have done on the cross for us. Thank you, Lord God. Lord Jesus, continue to empower us with your Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We give you glory and honor and praise in Jesus' name.